Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mga ka-angel, magandang hapon sa inyo kung sa inyo ay hapon. Magandang umaga kung sa inyo ay umaga. At magandang tanghali kung sa inyo ay tanghali. At magandang gabi naman kung sa inyo po ay gabi. Sa lahat ng mga nakamonitor ngayon sa ating worldwide online balita, dito lang mapakinggan sa Angel Broadcasting Online streaming services. Sa ating mga buhay ng mga bayaning Pilipino saan mang sulok ng mundo. Sa ating mga 80 barangay sa bayan ng Cagayan de Oro City at sa 24 na lungsod na sumakop sa probinsya ng Misamis Oriental. Sa inyong lahat, happy viewing and enjoy watching.
Ako po ay makakasama nyo hanggang alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At binabati po natin ang ating punong barangay dito sa Barangay Tablon kung saan po tayo nandito. At sa ating punong kapitan, Belikid Ausa at sa kanyang konsihal, Alan Magsayo at sa kanyang buong pamilya. Ang lokasyon po sa atin ay dito po sa ating studio. Dito po sa Door 4, Pedro Tarok Pactol Building, Cagayan de Oro City. Sa ulo ng ating mga balita, local news, dulan 7 ka senior citizen sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nabakunahan na. Sa local news, Efren Silusia, kaso sa COVID sa Libuna, mitaas na. Sa kay Chief of Reporter Virgilio Tutong Sambas, mga Coco Lumber na sakmit sa CIDG kay matud pa walay permit. Kay Cheryl Imya, matud pa lalaki sikop sa kapulisan sa kasong child abuse. Sa National News, pinalakas na isumbong complainant referral system inilunsad ng PNP. Sa international news, UN alarma na, apila pa rin sa Israel-Palestinian at Hamas ang ceasefire o mapila na sa United Nations. At sa ating showbiz sa balita mga ka-angel, matud pa mga ka-angel, Katrina Velarde ikakasal na. Mula sa ating correspondent Ricky Tadio Real. At sa mga kakaibang balita mga kaanghel, mula din sa ating correspondent Ricky Tadio Real. Kakaibang balita po ito mga kaanghel, doon sa Thailand, isang tao humingi sa lumang puno ng number para sa loto na ka-angel. Yan po mga ka-angel ang ating balita sa hapong ito. Sa local news mga ka-angel, salitang Cebuano po ang aking gagamitin. Dulan 7 ka senior citizen sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nabakunahan na. Sukad gisugdan ang COVID-19 vaccine roll out sa mga senior citizens sa Cagayan de Oro. Niadtong Abril 29, miabot na og 6,904 ka senior citizen with comorbidities o senior nga adunay gihambin nga sakit ang nabakunahan sigon sa City Health Insurance Office. Data Management Task Group Mayo 16 ning tuig 2021. Prioridad karon sa vaccination ang mga senior citizen nga adunay kontrolado nga balatian busa atol sa pre-registered. Importante nga ideklara ang tinuod nga health status. Kini aron masayran kung aduna kay sakit sama sa cancer o malignancy, cardiovascular disease, cerebrovascular disease, chronic and kidney disease, chronic liver disease,
chronic respiratory disease, diabetes, hypertension, immunodeficiency state, neurologic disease, obesity, tuberculosis o chronic respiratory tract infection. Target bakunahan ang 80,000 ka mga senior citizen sa syudad. Apan anaa sa kapin 16,000 pa ang naka-pre-registered. Mahimong magpa-registered alang sa bakuna pinaagi nining link http://vaccine free registration confreerig.cagayamdeoro.gov.ph. Okay, na mga ka-angel, atong dawaton mga ka-angel ang report. Mga ka-angel, at atong dawaton ang weather update. Galing po kay Ma'am Catherine Asunto sa weather update. Ma'am Catherine? Yes, maayong hapon sir, maayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Intertropical Convergence Zone or ITCZ mo gapi prevailing na nakaapit sa diri sa ato sa Mindanao, apil na sa Visayas ug sa Palawan. Then ang easterlies or init na hangin gikan sa Pacific Ocean nakaapekto po sa uban nga pakita sa atong nasod. Kita makasanati isa mapanganuron na kalangitan inubanan sa katag-katag na pag-ulan, hila o pagpanalong din tungod kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Hinahingan tayo sa kasarangan nga hangin na magagitan sa silangan nga tayo sa bagatang silangang direksyon o hapsay nga tayo sa kasarangan ng pagbalod sa kadagatan. Temperature range na to 25 to 31 degrees Celsius. Then atong mga rainfall advisory or thunderstorm advisory, inapost nato sa Facebook, i-search lang Mindanao PRSB, napod sa atong website. Sunset is 5:54 sa hapon. Philippine Standard Time, 5:14 sa hapon. Kini si Catherine Asunto sa DRSP sa Madugan. May hapon. Okay, may hapon, Ma'am Catherine Asunto. Salamat. You're welcome. Okay, mga ka-angel. Bago ito mga ka-angel, ang weather updates dito po sa Cagayam de Oro City. Mula kay Ma'am Catherine Asunto, mga ka-angel. Dumako naman tayo mga ka-angel sa national news. Pinalakas na isombong complaint referral system inilunsad ng PNP. Inilunsad ng Philippine National Police ngayong araw ang isumbong na mas pinalakas na complaint referral and monitoring ng mga kababayan natin. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Elizar, ang isumbong ay binubuo ng hotline, email, address, at Facebook account na dinidevelop ng Information Communication Technology ng PNP. Automated ang system kung saan kapag nagsumbong ka ay tatanggap ng feedback na sinasabing natanggap po namin ang inyong reklamo. Makakaasa po kayo na ito po ay aming tutugunan. Ayon kay Elizar, ang isumbong ay may provision din dito sa Office of Chief PNP kung saan makikita niya ang report na aksyonan na natin o hindi pa. Ang mga numero na maaring kontakin ng publiko kung may reklamo sila ay ang mga sumusunod. 0917-847 5757 sa Globe at 0919-601-752 para naman sa Smart. Maaari din ipadala sa i-isumbong@pnp.gov.ph. One word po ito mga ka-angel. Para sa email, inilinaw naman ni Elizar na hindi tatanggapin ang existing PNP numbers nang sa ganon ay hindi magkaroon ng kalituhan. Tiniyak ng PNP ang mga legitimate na reklamo lamang ang kanilang tutugunan. May babala din si Elizar sa mga pasaway o nanuloko lamang dahil sila ay hahabulin ng PNP Anti-Cybercrime Group. Okay mga ka-angel, dito naman tayo sa local news. Sa ating local report mga ka-angel dito sa bayan ng Cagayam de Oro. Ating pong tatanggapin ng mga ka-angel mula kay Chirimi. Kaso lalaki daw na priso tungkol sa kasong child abuse. Ma'am Emya, pasok!
Baria City, Bukid Yon, sikop sa Baria City Police Station ang usa ka lalaki gumikan sa kasong child abuse sa pagayong manha operation sa Purok Ono sa Tangaming Dakayan. Sila ang suspect si Makadar Ulabi Sultan kay City Avenue, Minyo, Education sa Naisutang Dapit. Isikop ang suspect sa Pinisikat sa paggawa sa Warren Regional Trial Court, Branch 46, Manila City, Bukidnon, sa kalapasan sa RA 7610 for the Social Protection of Children Against Child Abuse, Education and Discrimination Act. Nagrekomenda ang Sekretary o 130,000 na piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Kita sa atong lokasyon, ang Crossing Angel Patrol, Kirill Silonia, report sa Live Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-angel, yan po ang report ni Cheryl Imya nga matud pa usa ka lalaki mga ka-angel sikop sa kasong child abuse. So magbantay-bantay jud mo mga ka-angel, ilabi na katong mga tao. Kado na mga kaso, gokdon jud mo sa balaod ang mga ka-angel. Okay, sa dugang pang mga report mga ka-angel sa local news dito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, napabay na ka-standby dyan ng mga field reporter para sa tuang mga report. Okay, dumako tayo mga ka-angel sa international news. UN, alarma na, apila pa rin sa Israel-Palestinian at Hamas. Ang ceasefire umapila na sa United Nations. Secretary General Antonio Guterres sa Israeli Army na Palestinian militant na Hamas na ititigil na ang karahasan. Nababahala ang opisyal na patuloy ang labanan na maaring magresulta sa hindi papipigilan na krisis. Tinawag ng Palestinian official ang nangyari sa Gaza noong araw ng Linggo na deadliest day mula nang sumiklab ang bakbakan. Umakyat na sa 40 ang patay na pinakahuling Israel strike sa Gaza. Nagpaula naman ng Hamas militant ng mahigit 3,000 rockets sa Israel at nag-alala din ang UN na maaring magresulta sa fuel shortage sa Gaza at mawalan ng power supply ang ospital at iba pang facilities nito kapag hindi matigil ang kaguluhan. Nauna nang inutos ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang gawing full force ang operasyon ng Israelis military laban sa Palestinian Hamas militant sa Gaza. Okay mga ka-angel, yun po ang ating sa international news. Narito tayo mga ka-angel sa ating sa tuang Chief of Reporter mula kay Tutong Sambas. Bro, report. Yes, ka-angel Ryan, sa report katong nakuha, kiniin taon ang pinubring panginabuhi din kumpiyansa kayo. Nagikabutlag na motorin taon kini o Coco Lumber. Sikop sa CIDJ. Kumikal lagi ka naglagibit na wa sila makalukat ang permit. Ang maong mga suspitado, pangalan lamang si Star, 48 anyos, o ingon malusab ni Isaldin, siguraan 4 anyos, o ingon mo si Sumali, 42 anyos, o si Elif, 38 anyos, o ingon mo sa Edgar, 25 anyos. Kini ang limuna na sampit na nangadaktan sa CIDJ. Nagkabutyag nga sa ilang pag-operasyon, ilang kiringkiyataan, kayo na mutul kini o kukulamber. Apan sa pagsupa nila, wala sila permit. Diha sa area sa kuning naawan, Turog Trace, misami sa Oriental. O dito ila kining gusuta, kay dumikan lagi ka nakasipak sila sa Balaod na pagpamutol sa kuster na wala sila permit. Ato higayon na, og nakuha sa ilang posisyon ang gitawag na sinso. O ginon man sa 500 na bulpet. Din mo market value og 12,000 puses.
ug ingon man usab ka katyanan nga dump truck nga ila kining pagasapyan sa ila nga mga gikuha nga pagsinso nga mga bullpit ng mga luboy. Apan tikabutyag kasuhan kini sila sa paglapa sa Republic Act 9175 Republic Act o 8048 recommended by 10593 kini mga tawhana karon ang nakasupak sa Balaod kay gubikan lagi against lugar sa akong gikainon na kini sila mabutuit wala sila maglukat o permit. O karon mga panahon na nakaroon sila sa CIDG hindi man usab sa mga kooperatibo usab sa station sa Nawan nakaroon nagtingkagol ang mga limat ang mga suspitsado uman kini nga putol sa mga kukulamber nga walang permit. Mga pinatong report nga nakuha dito na lang sa Bro Tong, yes. Brother Tong, ang mga gamit karon nga mga nakonfiska na turn over ba diha sa police station o sa DNR? Yes, ang ila karon di turnover na karon sa CIDG ang mga gamit nga nakuha. Aron usab nga ipakita ebidensya sab kung gitawag kini ang mga dinar aron sa pag-inspection na kini ilang gipangkamit sama sa sinso o ingon mo na sa mga binabas nga 500 na nga pulpit o nagkatulad og disime o kung mo ka bang sakyanan nga dampak ana karon sa CIDG o uban usab sa cooperation sa police station anytao ang mga gamit karon nga na-confiscate. Okay, Bro Tong, hindi mo final report? Mga katong report nga sagat gikan sa initaw ingon mo usab sa CIDG. Manukad mo lang sa akong naimutangan, kini si Angel Tutong Sambas nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-angel, mao ka to mga ka-angel. Ang report, matod pa mga ka-angel, mga kukulamber. Way swerte kining mga tao mga ka-angel nining mga nagbuhat og dautan. Sikap guide mga ka-angel diri sa kooperatiba sa atong gobyerno ilang man sa DNR og sa mga kapulisan. Okay mo to mga ka-angel ang mga local news sa uban sa atong mga kauban sa Chief of Reporter si Tutong Virgilio Sambas ang mga ka-angel. Ato pang dawaton mga ka-angel ang report gika na sa tuang mga kauban mga ka-angel. Naka-standby pa karon mga ka-angel ato sang hulaton ang ilang mga report. Okay mga ka-angel atong dawaton ng report mula kay Efren Silucia. Naka-standby karon mga ka-angel si Efren Silucia sa iyang mga madugang report. Bro, Silucia, pasok sa imong report. Libuna Bukidnon. Pandemic mitaas karon. As of May 17, 2021, confirmed cases niabot na og 65 katao. Suspect niabot na sa 130 katao. Ang PMU 78 kabuok. Lisamot na ang dagan sa COVID karon sa Libuna Bukidnon. Tungod sa highway karon nga daghan na kayo moagi gikan sa Cagayan de Oro City o Misamis Oriental padulong sa Davao. Karon gihusgan nila ang mga sakyanan nga dili na maghapit-hapit sa Libuna para dili madugangan ang COVID sa Libuna. Gisira na karon ang kananan sa Libuna, GKK o ang Lotto Outlet. Kini si Efren Silucia, live reporting
sa Angel Broadcasting Online News. Okay, mo mga ka-angel. Ang report galing po kay Efren Solucia. Mula po sa Bukidnon. Okay, dumako naman tayo mga ka-angel sa ating balitang showbiz. Ate pong hintayin mga ka-angel ang balita po mula kay Ricky Tadio Real mga ka-angel. Balitang showbiz mga ka-angel mula kay Ricky Tadio Real, ating alamin ng mga ka-angel. Para sa balitang showbiz, singer na si Katrina Velarde, ikinasal na. Ikinasal na ang singer na si Katrina Velarde sa kanyang nobyo ng Amerikano na si Mike Shapiro. Sa kanyang social media account ay nag-post ito ng larawan ng kanyang kasal. Hindi naman ito binanggit kung kailan ang kasal at sinabi na lamang ito ay naginanap sa Tagaytay. Sinabi nito noong nakaraang taon, pasana ang kasal subalit dahil sa COVID-19 pandemic ay naurong ito. Ito ang inyong Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Okay muna mga ka-angel ang report matud pa sa usa ka correspondent nato mga ka-angel si Ricky Tadio Real. Lagi kayon pa mga ka-angel nga about sa sport o sa showbiz. So mga ka-angel atong report dawaton sa ato ang direktor. Matud pa mga ka-angel isumbong inilunsad ng PNP. Atong dawaton ng report mula kay Director Rose Dinya. Pwede lang ipadala ng publiko ang kanilang mga hinaing o reklamo sa isumbong ng Philippine National Police PNP. Sa isumbong, mamomonitor ng PNP Chief ang reklamo at aksyon ng mga pulis. Kahapon, inumpisahan na ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar ang nasabing sumbungan na binuo ng Directorate for Information and Communication Technology ng PNP. Sinabi ni PNP Chief na ang bawat sumbong ay ituturing na utos mula sa PNP Chief sa mga pulis na gumagawa ng aksyon. Maaring tumawag o mag-text ang mga nais magreklamo sa 0917-8475-757. Para sa Globe, 0919-160-1752 sa Smart. Habag isumbong at PNP.gov.ph sa email. Sinabi ni Lazar na gumagana pa naman ang mga hotline ng PNP na maaring tawagan sa anumang oras ng publiko. Angel Ross Kiatson Dinya sa Angel Broadcasting Online News. Okay muna mga ka-angel ang atong report mula po sa ating direktor na si Rose Dinya. Na matud pa mga ka-angel isumbong inilunsad ng PNP. Ayun po ang isumbong mga ka-angel, yun po ang kanilang pong bagong pamamaraan sa para po makuha po lahat ng mga complaint ng mga tao. Pero yung dating number ng mga ng hotline ng kapulisan ay remain lang po. Bali, remain po mga ka-angel, hindi po natinag. Bali, may naidugang lang po, may naidagdag lang ang kanilang programa dito sa isumbong. Pwede ka na mag-email, pwede ka na tumawag direct doon sa hotline na binigay ng ating ng naturang PNP mga ka-angel. Okay, dumako naman tayo mga ka-angel sa sports balita mga ka-angel. Saglit lang mga ka-angel, ating alamin mga ka-angel ang report galing po sa ating sports analyst si Ricky Tadio Real. Ricky, pasok sa imong report! Para sa balitang sports, Nadal nagkampiyon sa Italian Open laban kay Djokovic. Nakuha ni Rafael Nadal ang kampyonato ng Italian Open 2021 matapos talunin ni Novak Djokovic. Ito na ang pang-10 Italian Open title sa torneo na ginanap sa Rome. Nang ibabaw ang Spanish tennis star sa score na 7-5, 1-6 and 6-3 para tuluyang ilampaso ang Serbian tennis great. Agad na bumangon si Nadal nang mabigo ito sa ikalawang set at nakabawi naman sa ikatlong set. Sa laro, tumagal ng 2 oras at 49
na minuto. Target nito ngayong ika-14 French Open na magsisimula sa Mayo 30. Ni ang inyong Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, muna mga ka-Angel, ang report galing po sa ating kaibigan na si Ricky Tadio Real, mga ka-Angel. Labi na ka mga ka-Angel yung mahilig sa mga sports. Abangan nyo mga ka-Angel sa hapon sa balita ni Ricky Tadio Real. Mga update po mga ka-Angel sa balitang sports at saka sa balitang showbiz. Yung mahilig sa mga chismis dyan. Abangan nyo mga ka-Angel yung balita ni Ricky, yung correspondent natin si Ricky Tadio Real sa sports at saka sa balitang espesyal at saka showbiz sa balita mga ka-Angel. Dito naman tayo mga ka-Angel sa balitang espesyal. Ito mga ka-Angel, kakaiba itong balita na ito. Doon sa Thailand mga ka-Angel, lalaki daw mga ka-Angel. Nasa isip niya na kapag pumunta sila sa lumang puno, pinakamatandang puno, at humingi po siya ng numero. Ay ano ba nangyari mga ka-Angel? Ay nanalo ho siya. Alamin po natin mga ka-Angel ang report sa balitang espesyal mula kay Ricky Tadio Real sa kanyang report sa balitang espesyal. Rick, sa imong report, Rick. Para sa balitang espesyal, Japanese expat sa Thailand nanalo sa loto matapos humingi ng numero sa isang puno. May paniwala ang ilang Thai na maaari kang humingi ng isang numero sa loto sa isang punong kahoy. Karamihan sa mga nagsasagawa ng pamahiin ay dumadayo pa sa mga masusukal na kagubatan sa Thailand para maghanap ng matandang puno. Naniniwala ang mga Thai na mas matanda ang puno, mas makapangyarihan ang mga elemental na nananirahan dito na makapagbigay ng loto number sa kanila. Pero napatunayan ni Isaka Tomoya, isang Japanese expat sa Bangkok, na hindi na kailangan dumayo pa sa kagubatan para makakuha ng numerong tatayaan. Ayon kay Tomoya, sa isang puno ng katabi ng mall sa Tongloor, Bangkok, ang makapagbigay sa kanya ng winning lotto numbers. Ayon kay Tomoya, matagal na niyang naririnig ang tungkol sa paniniwala ng mga Thai, kaya nang makakita siya ng puno malapit sa mall na kanyang pinasyalan, naisipan niyang kuskusin ito at nagdasal na mabigyan siya ng numero. Tapos magdasal at mag-concentrate, ay naaninag ang numerong 3, 7 at 1. Agad naman niyang tinayaan sa malapit na lottery outlet. Ni si Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, mga ka-Angel, ang mga balita sa gabing ito. Oras ka na to mga ka-Angel, alas 5:36 na ng gabi. Okay mga ka-Angel, makinig muna tayo mga ka-Angel at babasahin po natin ang mga greetings and dedication sa ating mga kaibigan natin, mga listeners and viewers dito sa Angel Broadcasting Online na streaming services. Dalawa po sila mga ka-Angel. Hi to Ma'am Marjorie Majorinos. Hello, King Pram. Hindi. Jordan ata to Hello, watching from Jordan. At saka December 29, watching from Kuwait. Okay, sa pamilya po ni December 29. Okay, binabati ko po lahat yung mga kaibigan, mga kamag-anak ni December 29. At saka sa mga Majorinos family dyan sa El Salvador, Bolisong, El Salvador, Misamis Oriental. At sa lahat ng mga hindi nakapag-post ng kanilang mga sinaluubin, binabati po kayong lahat mula dito sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Pagbati po dyan sa mga Gaisano Boys. Sa mga Gaisano Boys. Nandyan po sa mga kaibigan po natin ng mga ka-Angel. Nasa Cagayan de Oro po, dito po sa Barangay Puerto. Okay, kumusta na ba kayo dyan? Lalo na sa lahat ng mga kaibigan po natin. Sa mga nag-celebrate po ng kanilang birthday, happy birthday po sa inyong lahat. Okay. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa inyong lahat. Bati, Sana magbati din kayo. happy birthday to you. Yung mga taong may kaaway dyan Malain ka ng buong at ngayon ang nagse-celebrate, nagdiriwang ng kanilang kaarawan. may
Sabi po sa birthday, maligayang bati. Dapat bati na po kayo. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Okay mo na mga ka-angel. Hatid na. Ang ilabi na karong mga panahon na nga sa mga tao na to karon. Nakaroon sa mga nagadaiyang dapit sa nasod na to mga ka-angel. Salamat kayo sa tanan nga mga nag-greet karon. Labi na sa mga nagsha-shout out diha. Okay, labi na po mga ka-angel kay Alvin Morales Siricon na karon sa studio karon. Busy karon ng mga ka-angel. Sa tuwang staff karon, bago na to nakauban diri sa mga ka-angel. Assistant na to mga ka-angel si Alvin Morales Siricon. Hi, hello diya sa Bukidnon, sa Barangay Kuya. Sa iyang lula si Malaysia Siricol o si Antonio Siricol, Jingjing Siricol, sa tanan nga mga Siricol mga ka-angel. Kumusta naman tayo? Okay mga ka-angel, atong dawaton sa mga ka-angel ang report mula po kay Pedro Sanuria mga ka-angel. Drop mong report. Kami. Yes, no, ato ng ikuha update sa presyo karon sa gasolina karon may mga diferensya kayo, no. Ang petrol gas nagpa-usbaw sila og 20 centavos ang matag litro sugod ganihang alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8. Pero nag-rollback po sila sa alas 6 padung sa alas 8 sa gitawag nga gasolina sa likod mo boss sa 20 centavos. Pero nagipatuman karon sa mga dagko nga mga petrolyo ang gitawag na pagpadayon sa ilang pausbaw sa nagkalain-lain nga mga produkto kumpanya nga naghangyo nga nagpausbaw na po sila 20 centavos no, sa matag litro o sa gasolin o gitawag nga diesel karon mga panahon na. O kanatong update sa gasolina karon ang matag litro karon sa gasolina ang premium 51.35, ang unleaded mo na 50.35 ug ang diesel karon nagpabilin niya 49.35 centavos ang matag litro karon mga panahon na. Angel Draw. Yes, Unsa man nga mga kumpanya nga mga oil company ang medyo mipataas sa karong mipataas sa ilang gasolinahan? Sama sa gitawag Petron, Gas o Shell, Petroleum Corporation o kini pong gitawag nila nga mga dagko nga kumpanya sa lana karong mga panahon na mo nga hatag o nagduso sa ilang yango adto sa mga dagko nga mga konsumente. So sa ato pa Angel Draw na medyo mitaas-taas na jud ang ato ang litro karon sa gasolina. Alos ba 20 centavos no sa matag 20 litro, centavos. karong mga panahon na. So karon 20 centavos. pila na lang ang litro karon? Mo ni karon ang litro na to karon sa premium is 51.35 centavos. O unleaded dayon 50.35 centavos ug ang diesel 35 centavos. Okay, salamat sa imong report Angel Draw. Update sa pagtaas sa gasolina. Salamat Angel Draw. Yes. Sa final report. Yes, ato dugang po natong libot suroy diri sa Paminta Boulevard karon mga panahon na walay gitawag nga pagkabukog sa trapiko gumikan kaya ato mga traffic light no gana na kayo walay pagkadaot no function gid tanan ikan diri sa Paminta Boulevard ngadto sa Kauswagan laos-laos na ang mga sakyanan gumikan kay ang traffic light mo ilang gipalo upside gid ang dagan karon mga panahon na manatong nakita nga paglibot suroy diri sa atong location no. Gikan na lang sa atong location. Ako si Patrol Angel Pedro Sanoria. Nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-angel, report update mga ka-angel sa tuang update sa pagtaas sa gasolina diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Grabe mga ka-angel, medyo taas-taas na jud mga ka-angel ang mga labi ng mga litro karon sa gasolinahan diri sa Cagayan sa Cagayan de Oro. So bintaha mga ka-angel diri sa Barangay Agusan.
medyo padayon ang ilang pag-ubos sa gasolina mga ka-angel. Anaga po sila sa 48 mga ka-angel. Pila ni sila ka mga diri usa, duha, tulo ug upat ni ka mga gasolinahan nga company mga ka-angel diri sa Barangay Agusan. O diri po dool sa Puerto mga ka-angel. Dili lang kung nganlan mga ka-angel usa ning kumpanya na ha. Bisita lang mo mga ka-angel. Apil po diri ang Barangay Tablon mga ka-angel na diri po medyo ubos-ubos ang kining litro sa gasolinahan. Og diri pod sa Agusan duha na kabok diyan nag-atbang ka na sila mga ka-angel og diri pod sa Sarat naa pod diya mga ka-angel. Og diri pod sa dool sa Puerto og sa Tablon medyo pareha-parehara ang balor sa litro mga ka-angel. So nakoy tip sa mga ka-angel alang sa tanang mga motorista. Kabalo naman ta mga ka-angel medyo taas-taas na karon ang litro sa gasolina. So ay mo paglagan mga ka-angel sa akong gikaingon pa sa unahan. Adto lang mo pagpagasolina mga ka-angel dire sa Agusan nga bahin. Kamo na ay mag-igo mga ka-angel kung aha dapit diri sa Agusan. So wala may lain gasolinahan diri sa Agusan mga ka-angel, maura kini sila mga ka-angel para pod makasave kamo mga ka-angel kay nagpabilin sila nga ubos ang ilahang litro sa gasolina krudo mga ka-angel. Kaya kung diri kita mo ingon sa padulong sa Cagayan de Oro mga ka-angel, padulong sa Baloy, medyo magpabilin ang ilang 55 to 56 ang litro sa gasolina mga ka-angel. So hala na mga ka-angel, unsa man inyong gipaabot, isip usap po ko motorista mga ka-angel. So adto ko magpagasolina mga ka-angel diri sa Agusan nga bahin mga ka-angel kay nagpabili ng ilang litro nga pinakaubos mga ka-angel. Okay, umpisa na to mga ka-angel, alas 5:45 na sa hapon. Okay, wala na may lain na greet mga ka-angel. Ako padayon nuno ko mga ka-angel. Sa mga Siricol family, labi na kang Mary Ann Urong. Labi na kang Maglasang. O labi na usab kang Antonio Siricol, kang Alvin Siricol, sa iyang mama nga si Lucina Siricol, o sa iyang papa nga nag-inusara karon dito sa Bukidnon. Si Chiboy mga ka-angel. Ubos mo sa akong mga pamilya diri sa Balingasag, sa Linabo, sa Bloomingdale og sa Balulang. Sa tanang mga molo family diha og diri pod usab sa Purok 1A kay Mito Street, Tablon, Cagayan de Oro City. Sa mga molo family og iyon man usab sa mga molo family diri sa Samay, Balingasag, Misamis Oriental sa Sulo. Kang Nilda, kang Angkol Timo, kang Ara, kang Aisa o kay Mitus, kay Jimmy o kay Jesus. Ang pangalan mga kay Jesus na mga ka-angel ha. Jesus ang pangalan mga ka-angel, balaanan kay mga ka-angel. Og sa pamilya po ni Director Rose Denya sa Calamba, Laguna, sa Las Piñas. Sa pagbati po mula dito sa Angel Broadcasting Online ang mga ka-angel. So mga ka-angel, ang mga nagbagang balita karong orasa. Oras ka na to, alas 5:47 na sa hapon. Mga balita, national news, international news, local news, o balitang espesyal, sports and showbiz. Ilabi na, wala na ka-standby mga ka-angel ang ato ang mga duha ka mga source of correspondent. Si Ma'am Bibiangka naka-standby karon mga ka-angel na sa gawas, pero matod pa mga ka-angel medyo wala kay na aninag mga bagong balita na didto. Grabe na kang Rick Balibria. Kasalamat kayo sir, Ma'am Bibiangka, sa inyong makunayon nga pagsuporta diri sa Angel Broadcasting Online sa inyuhang mga labas o presko kaayong nga balita gikan sa inyuha. O sa tuang sport analyst si Ricky Teddy Real, mga Real family diri sa Poro 4, Tablon, Cagayan de Oro City. Okay, mga Real family dyan, tinuod yun ni sila. Real, it is tinuod ang mga ka-angel. Tinuod nga tao, dili plastic mga ka-angel. So, salamat kayo sa tanan nga nakamonitor karon sa tiyeng live streaming worldwide mga ka-angel.
Makikita po tayo sa buong panig ng mundo. Basta may internet mga ka-angel, makikita po tayo. Kahit wala po tayong frequency mga ka-angel, pero mas labaw pa to sa frequency. Kahit tibuok kalibutan, labi na mga parinti na to dyan mga ka-angel nga naa sa iba't ibang panig ng mundo. Kung nakamonitor man mo, palihog ko pakishare sa mo ang Facebook live streaming. Paki-search lang diya, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Pili ang mga ka-angel ang page mga ka-angel, kay naapoy group mga ka-angel. Ayaw mo ato sa group mga ka-angel, kundi adto mo sa page mga ka-angel. Huwag kalimutan, pindutin ang like, pagkatapos i-follow, then i-share sa iba. Sa mga OFW, saan mga panig ng mundo sa United States of America, sa aking pamangkin na si Daisy Gilliuri sa Louisiana, USA. Bali po mga ka-angel, 13 hours po ang pagitan ng oras dito sa Cagayan de Oro, sa Pilipinas at sa Louisiana, USA. 13 hours po mga ka-angel. At sa Qatar, Kuwait, Lebanon, at sa tanang lahat ng mga Middle East po mga ka-angel, mga bayani natin mga Pilipino, salamat din po sa inyong pagtangkilik mga ka-angel. Yan po lahat mga bagong balita mula sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Mula sa ating nag-iisang correspondent si Angel Ricky Tadillo Real sa Showbiz, sa ngalan ng pwersa ng Angel Broadcasting News Online. Mula dinin, nag-i-ere dini sa Door 4, Pedro Tarok Pactol Building, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Sa ating program in charge, Sir Rose Denya. At sa ating news director, Sir Shen Salugan. Chief of Reporter, Tutong Zambas. At sa ating nag-iisang dalagingding sa admin head, Ma'am Rocklyn Daang. O sa tuang tulog ang mga reporter, si Efren Celosia, o si Pedro Sanoria, o kasali na dyan mga ka-angel si Cheryl Imia. Mali ay yung pagka-pronunciation ko kanina mga ka-angel. Cheryl Imia pala. Ito ang anchorman Ryan Siricol Molo. Maraming salamat at abangan bukas sa balita ni Sir Rose Dinya, Angel News Patrol Morning Edition. Alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. God be with us hanggang sa muli. Maraming salamat mga ka-angel.